Ano ba ang basis kung bakit nyo po ito nilagay? Kasi tinatanggi na ho ni Senator Alan Cayetano na siya daw po'y humingi ng ceasefire. Yan na nga ang tanong ko sa aking mga kasamahan. Nung nag-caucus kami last Wednesday, Mm. after ng aming session. Kasi after ng session, may caucus kami, may fellowship kami mga majority. So na-bring up yan Mhm. na merong sinabi na kung pwedeng ceasefire muna, magtrabaho na lang. Ang unang tanong ko nga may sincerity ba? Mhm. Mhm. Yun ang unang tanong ko na hindi rin nila masagot. So ito na nga yung lumalabas. Nasaan yung sinseridad kung nag-offer ka ng ceasefire, pagkatapos sa unang pagkakataon, pinagkakatanggi-tanggi mo. Yun na nga yung tanong ko sa kanila And I'd rather believe yung mga kasama ko sa majority than kung sino yung tumatanggi. Mhm. Dahil alam mo, nagsimula ito Wednesday last week pa Mhm. na after ng aming impeachment trial. Remember, wala pa kaming session noon Mm. After ng impeachment trial, inisa-isa niya, inikutan niya na yung aking ilang, hindi ko na babanggitin ang mga pangalan dahil wala akong permiso Mm. para banggitin. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, Mhm. inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire. Oho. Mm. Sa ngayon, meron kaming 5 case studies. Kasi kami, pag pinagtatrabaho ko yung staff, ihiwa-hiwalay nyo yung bawat pamamaraan ng pandarambong. Mhm. Kasi may mga variations Hindi naman pare-pareho yung sistema, hindi pare-pareho yung scheme. Iba-iba yan So nakalima kaming case studies. Dokumentado lahat ito, hindi ito yung chismis, Opo. hindi ito yung sabi-sabi. Mm. Meron kaming contract ID. Mhm. Kompleto yon. May mga contract ID sa bawat proyekto. Meron kaming mga vouchers. Mhm. Meron kaming progress billing. May mga petsa yan. Kumpleto. Mm. Ang isang sistema ginagamit, yung photos, halimbawa, natapos ng proyekto ng isang taon. Mm. Siyempre, para makasingil yon, may kasama mga photographs yan para ipakita yung progress ng... Kada progress billing, actually, may retrato yan Mm. Para sa Bulacan, kaya naisip ko, ito na ba yung template talaga ng mga district engineering offices sa buong Pilipinas? Mhm. Kasi kala namin applicable lang sa Bulacan, applicable sa ibang lugar sa Nauhan, sa Occidental Mindoro. Mm. Pala sa Taguig ganun din So ibig sabihin, for the longest time, ito na yung isang sinusunod na template. Mm. Parang trabahong tamad, yung litrato na ginamit nakapaningil nung isang taon o ng nakaraang ilang buwan, gagamitin pa uli dito sa proyekto na maniningil. Mhm. Ibig sabihin, walang sariling photographs o litrato itong bagong ginagawa. So ghost. Mm. And makakasingil, siyempre, isa-sign off ng mga opisyales ng DPWS do sa district engineering offices na yon. So yun ang isang pamamaraan kung paano sila nakakadaya at nakapagpalusot ng mga ghost projects. Kasi kung hindi ghost project, bakit ka gagamit ng fake na litrato? Mhm. Kasi madaling, alam mo, nasanay na rin yung mga staff ko at ito talagang pinagpupuyatan nila each time na meron akong kami, na pinautos sa kanila, tingnan nyo ito, tingnan nyo ito. Kompleto to. Meron mga drone shots, lahat. Anyway, yung ginagawa doon sa litrato, luma, ang papalitan lang petsa Mhm. Mhm. Pero yung geotag, kasi ang DPWS, may geotagging sila Okay. Kapag kinunan ng litrato, kasama yung grid coordinates, may geotag, tapos may picture. Maraming pictures ito na ginamit ng paulit-ulit. Mapapansin napansin namin doon sa mga litrato, pati yung anino ng poste pareho Mhm. Pati yung tao na naandun, yung construction worker, yun din ang suot, hindi na nagpalit ng damit sa loob ng isang taon. Mm. Boom, pati yung ulap, babaguhin ng konti yung halimbawa, may konting shade sa baba, iitim ng konti, dadark ng konti. Pero yung ulap sa ibabaw, nakalimutan. Mhm. Pare-pareho yung arrangement ng ulap. Mm. May mga ganon. So, Nafo-photoshop. isa yon. Pangalawa, Mm. okay, double appropriations. Isang item lang, isa yung lokasyon, Mhm. isa yung grid coordinates, pero dalawa yung appropriations. So, ibig sabihin, ghost na yung isa. So, sabi ko sa mga staff ko, kung hindi nasingil yan at hindi parang baka oversight lang yan sa pagbalangka sa GAA. Mhm. Dahil kung nagka-doble yung parehong description ng proyekto, pareho-pareho, pati lokasyon.
tingnan lang natin, i-check natin mabuti yung records kung iyan ba nabayaran. Totoo nga, nabayaran. So, nawalan kagad ng gobyerno kung 100 million ang cost ng project na pareho, pero naging 200 million dahil tigwa 100 million. Nadaya ang gobyerno ng 100 million. Senator? Pangatlo, Go ahead, sir. yeah, sige. Go ahead, sir. Yung pangatlo po. Yeah, pangatlo, ito naman yung linear meters, yung span. Kasi pagka halimbawa, sabihin ko na, Taguig River. So maraming spans yan phase 1, phase 2, phase 3, and so forth. Ang daya naman, nagawa na yung isang span. Pag susunod na span, i-overlap yung, sabihin nating 10 linear meters. Halimbawa, Okay. Senator Ping. Hello, sir. Sir? Nawala. Putol. Pakibalik. Yung sige po. hindi pwedeng Photoshop Oh, Kasi sabi ko nga, pati anino ng poste hindi nagbago pare-pareho. Oo. Talagang pareho. Ang nag-iba lang petsa. Petsa. Ibahin yung gagawin na remedyo. Siguro ang pinotoshop yung date kasi may date yan Correct. Opo. Inulit, hinibala yung petsa. Pero yun pa rin ang parehong litratong ginamit. Yung pangatlong sinasabi ko, halimbawang Taguig River, mahaba yan. So hindi naman pwedeng isang proyekto yung buong haba o yung buong haba ng Taguig River. So ibig sabihin, i-span yan, phase 1, phase 2. Yes. Ang gagawin, yung halimbawa lang to, 100 meters yung linear meters, yung haba ng isang gagawing slope protection. Okay. So, i-overlap yung 10 meters. Ibig sabihin, nakasingil na siya doon sa span na yon. So, yung susunod na phase o susunod na span, i-overlap yung sabihin nating 10 meters. Ang cost ng isang linear meter sa slope protection, nasa mga 481,000. Pag tumipid ka at in-overlap mo yung, kasi tapos na yun nagawa na yun yung buong 100 meters. So ang gagawin na lang sa susunod, sa halip na 100 meters, magiging 90 meters kasi in-overlap mo doon sa nauna na. Tapos na yun. So kung 481,000 pesos ang isang linear meter, so nawala na yung gobyerno ng 4 million pesos kagad. Di ba? Opo. Dahil, can you follow? Yes, sir. Oh. Opo. Di ba? In-overlap mo Opo. Natipid mo yun Okay. kung nakailang ulit kang ganon, o di, abot ka ng tens of millions or even hundreds of millions. O millions of pesos. So, ganon ang mga eskema. Oo. So, tinanong niyo yung ilang contractor, marami. Ilan na po? Magme-mention ako na iba. Opo. Merong Tuchar, merong DAL, DAHL, meron siyang St. Timothy, meron siyang St. Gerard, mga diskaya ito. Merong Top Notch, merong Corcheck. Yan yung maraming contractors na involved dito. Kasi